Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, nakakalungkot na balita po. Dahil po, ayon po rito kay Maharlika, may kumakalat daw pong fake news. Doon po sa sinasabing nabigyan na raw po o naaprobahan ang interim release ng ating dating Pangulong Duterte. Ito daw po ay isang fake news ayon kay Maharlika. Ang katotohanan daw po, ang ating dating Pangulong Duterte ay natagpuan daw pong walang malay sa sahig ng kanyang detention, mga tambay. Pakinggan po natin si Maharlika sa kanya pong paliwanag at meron po siyang babasahing mga dokumento na hindi pa naaprubahan. Ang una, ang interim release po ng dating Pangulong Duterte. Ito po, pakinggan po natin si Maharlika, mga kababayan. Hello. Hello mga palangga. So, kumusta kayo lahat? Actually, nakakalungkot. Dapat alauna na ng madaling araw dito. Dapat mamaya pa ako magbablog. Kasi sobrang pagod ako today. As in, sobra. Ngayon, nakakagalit at nakakatakot yung nangyayari ngayon kay PRRD. So, unahin na muna natin itong message ni Inday Sara. Okay? 39 minutes ago sa kanyang Facebook post. So, actually, bago itong Facebook post ni Inday Sara, may nagpakalat na fake news na makakalabas na si PRRD. Dito ang nagpakalat ng fake news yung mga Team Alpotera o mga double agents ng Team Alpot. Pero, ito mga kababayan, sa kapapasok lang dito, galing ito sa Facebook post ni Inday. Okay? Ayan. Basahin natin. Yan ang statement ni Inday Sara Duterte. Nakita nyo yan. Verified yung account niya. Basahin natin, intindihin natin lahat. Okay? Sabi dito, statement on humanitarian concerns in relation to the continued detention of former President Duterte, September 27, 2025. The Philippine government's admission that a so-called welfare check was surreptitiously conducted confirms that the ICC has allowed agents of the government that abducted former President Rodrigo Duterte to intrude upon him and exploit his frail and compromised health. Sabi niya, this is nothing less than an abuse of power against a vulnerable individual. Alright? So ngayon mga kababayan, sinasabi niya dito, in addition, credible information received by the family from his hospital sources reveals that former President Duterte had to be subjected to laboratory tests after being found unconscious on the floor of his room. The family was not informed of the accident and no explanation was given. These alarming developments raise grave concerns about the capacity of the ICC to guarantee the security and safety of PRRD. Even the most basic care of the complaint of an ingrown toenail easily treatable cannot be done swiftly. I think nabanggit ni Inday ito dati sa kanyang mga post, sa kanyang interview. The ICC has persistently ignored the clear need for a 24-hour bedside caregiver. Okay? The continued detention of former President Duterte under such troubling conditions is not only unjust, but inhumane. It amounts to punishment without having been convicted of any crime. If the ICC is to remain true to its mandate as a court of justice, it cannot turn a blind eye to the health and wellness condition of former President Duterte. To deprive an elderly man abducted, denied his rights under Philippine law and subjected to surveillance, disguised as welfare checks of basic dignity and proper care is not just this is care is not justice, this is cruelty.
PRRD is not a flight risk, has never threatened witnesses or complainants, and has no intent to assume the office of mayor. There is no other reason for this continued detention except to make him suffer for the complaint of disgraced former senator. Ito yung si kay Trillanes. Alam nyo naman, magkasabot yan si Trillanes, tsaka si Bangag, tsaka si Lisa Tanas. The ICC should not, or should act now, to rectify this gross injustice and ensure that former President Duterte is afforded in the proper care and ultimately the humanitarian consciousness considerations he rightfully deserves. Thank you, Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, ano ang sinasabi dito? Di ba? Noong mga nakaraang araw, nagsagawa ng welfare check na hindi rin pinaalam sa pamilya. Di ba? Tinago nila. Tapos nakita nyo, like, during the time, nandun din si Trillanes. Sinasabi dito sa sulat na ito, yun. Sinasabi dito sa sulat na, sa post ni Inday Sara, even yung problema ni Pangulong Duterte doon sa ingrown niya, which nabanggit niya dati sa kanyang live, hindi mabigyan-bigyan ng proper treatment or atensyon ng ICC. At sinabi niya nga dito na mayroong informant, may nagsabi sa kanila, maybe nurses from the hospital. Alam mo naman, di ba, ang mga Pilipino kahit saan, kahit sa hospital ay mayroon tayong mga kababayan dyan na sinasabi dito sa letter na ito na kinailangang mag-lab test si Pangulong Duterte after na makita na nakahandusay o natagpuan na walang malay, unconscious sa sahig ng kanyang kwarto. Ngayon, mga kababayan, hindi man lang pinaabot o pinaalam sa kanila, okay, ang nangyari dito. Which is, sabi nga ni Inday Sara dito sa kanyang letter, itong mga gantong pangyayari ay talagang nakaka-alarma at ito ay at tawag dito, nakaka-alarma or yung konteksto ay parang nakakatakot sa seguridad ng ating Pangulong Duterte. Di ba? So ngayon, nakakagalit. Nakakagalit dahil alam ninyo na si Bangag at si Lisa Tanas at ang mga kasabwat niya ang nagpakidnap kay Pangulong Duterte. Paulit-ulit. Okay, na sinasabi dito sa mga interview ni Inday na yung simpleng ingrown ni Pangulong Duterte ay hindi kaagad binibigyan ng atensyon. And also, di ba, nare-request pala nila yung 24-hour caregiver, which is binanggit ko yan even before nung March pa lang na kailangan ni PRRD ng caregiver or nurse. Okay? Nurse na magbabantay sa kanya. Yung tunay na nurse, hindi yung alpot. Okay? At sinabi dito ni Inday Sara sa kanyang letter na talagang very alarming na hindi makatao, hindi inhumane, hindi makatarungan ang ginagawa dito kay Pangulong Duterte dahil hindi pa siya napatunayan na nagkasala sa kahit anumang mga kasong ibinato sa kanya. 'Di ba? Kaya hindi pa siya convicted. Nakita niyo ang ginagawa kay Pangulong Duterte. Alam nila, 80 years old, frail, wobbly, mahina na, nagkalimot-kalimot na nga si PRRD. 'Di ba? Anong sinasabi nila na pinapatupad nila ang human rights? Kaya nila kinasuhan si PRRD dahil violate daw ang human rights sa mga jutang genemes na gawa-gawa ni Trillanes, ni Lisa Tanas, at ang mga kasabwat niya. Pero ipinagkait kay Pangulong Duterte ang pagtrato bilang isang tao, bilang isang former president na gumawa ng kabutihan sa ating bayan taliwas sa mga binabato sa kanya. Ngayon, sinabi mismo dito sa sulat ni Inday Sara na hindi pa napatunayan sa ilalim ng batas ng Pilipinas at napatunayan na lumabag ang Bangag administration, even ang ICC, dito sa pag-abduct, pagkuha o pag-kidnap, pag-extract kay Pangulong Duterte. Itong mga pasekreto nilang welfare checks na ito, maaari hindi natin alam na tinusukan si PRRD. Bakit all of a sudden, after na magbisita itong mga welfare check na ito, ay bigla na lang natagpuan siyang unconscious. At sinasabi sa letter na hindi basta-basta, hindi makakatakas si Pangulong Duterte. Paano pa makakatakas yan?
Di ba? Which is, yung ayaw nila bigyan ng interim release kasi, ng mga nagko-complain sa kanya, ng bangag administration, ng mga rebelde, mga kaliwa, ng mga NPA, lahat na yan sila kasi baka daw tumakas si PRRD, dadadadada. So, nananawagan si Inday Sara na dapat gumawa ng aksyon ang ICC para i-correct nila yung mga mali na ginawa nila at bigyan ng justice ang Pangulong Duterte at siguraduhan, not Justice Kalinga, when it comes sa kanyang health. At bigyan siya ng proper health care at ibigay yung consideration bilang tao, which is yan ang pinag-uusapan natin dyan, mga kababayan. Nakita ninyo? Nakakagalit talaga, mga kababayan. Again, okay? Lahat tayo dito na sumusuporta sa Pangulo na naniwala tayo na may kabutihan siyang ginawa sa ating bayan, nakakagalit na gusto natin silang gurgurin kung pwede lang. Ang masakit dito, mga kababayan, okay, few hours ago, I was really busy. Few hours ago, ang daming nagme-message sa akin. Miss Maharlika, nakalaya na daw po si PRRD. Ma'am, na-approve na daw po yung kanyang interim release. And these people ang nagpakalat dito, mga kababayan, yung mga team ni Amy. Yung team Alpotera. Okay? Na sinasabi sa inyo, tuwang-tuwa naman tayo, walang problema. Gustong-gusto natin na makalaya si PRRD. So eto, dahil sa kasinungalingan, dahil sa kanilang fake news, na gusto nila magbida-bida, na nauna sila sa balita. Wala naman nakikipag-unahan sa balita kung napalaya si PRRD. Actually, nang bisi-bisa na I texted someone from of course, from the Duterte camp. Sabi ko, may nagsisirculate. Hindi ko pa nababasa yung ni Kaufman. Yung yung document na pinorward niya sa ICC. Mamaya, tignan natin na nakalaya na daw si PRRD. Ganyan. Sabi ko, tinanong ko lang kasi hindi ko pa nabasa eh. So ngayon, mga kababayan, ito nga, wait a minute. Okay, here we go. Okay. Ngayon, mga kapalaga, nakakagalit talaga. Hindi natin alam kung ano sitwasyon ni Pangulong Duterte. Then sa kabila nito ay nagpapakalat ang mga putang ina na si Pangulong Duterte ay nakalaya na or na-grant na ang kanyang interim release. Lahat tayo ipinagdasal yan. Tsaka nga gusto ko na siyang dukutin doon nang nandoon ako 2 beses eh. Sabi ko kung kamag-anak lang siguro ako niya, if I have the power and everything, tatay ko yun. But of course, this is just me. Okay? Nag-prison break na ako doon. Pero ngayon, nakita ninyo, mga kababayan, bakit ako galit na galit? This is personal na laban ko kay PRRD. Dahil ako ang nagsabi sa inyo na si PRRD ay ipatutumban ng mga bangag. Ipatutumba siya. Tapos, ngayon, mga kababayan, ang dami natin, ito, dali lang. Gusto kong gumurgor ng mga puta, ng mga pangina talaga. Anyway, gusto kong gurgurin kung may power lang ako, mga palangga. Itutumba. Okay. Asa lang. Okay. Okay, mga pala, bakit ako galit na galit dito? Bakit minsan nagtatampo ko, nagagalit ako sa mga taong inappoint ni PRRD? Hindi naman lahat. Because, Saturday, November 18, ipapakita ko lang po sa inyo ha. Ayan ang una po natin, November 18, binigay sa atin ang ating puting ahas. Nakita nyo ba yung date? November 18, 2023, inulat ko na to sa inyo, nag-vlog na ako, Oplan, eliminate the enemies. Ayan po yan, Oplan, eliminate the enemies. Ang nakasulat dito, okay, ang sabi sa akin, sabihin ko sa inyo, ipinatutupad ng Malacanang ang Oplan, eliminate the enemies, kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos. Okay, eto ngayon, 2022 to 2028 si Bangag. Ang plano nila, Tambaluslos Romualdez 2022
28 to 2034. Then si Sandro Marcos, which is wala na silang future mga palga, from 2034 to 2040. Ang sequence of events na gagawin nila ay gibain si Vice President Sara gamit ang confidential funds. Napabasa niyo ba yan? Fast forward po natin. Alam na po natin yan yung pangyayari po na yan. Anuhin po natin yung... Diba? Pinakita ko to sa inyo mga kababayan. Ayan na, mga takpan ko lang yung information nila. Okay? Mga information. Pero papakita ko, November 7. Nakita nyo? November 7. Fast forward po natin. Doon po tayo sa interim release. Hindi kayo mag-travel sa dahig, nagdadasal, sumasama kayo sa rally, nag-spend kayo ng effort, lahat tayo. Even magkakaiba tayo, even yung iba sa akin, galit sa pagmumuka. Pagmumuka ko, dahil nabubwisit sila sa pagmumuka ko, dahil nabibrainwash sila or whatever, mga kababayan, but this is about PRRD na pinakidnap ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Remulla, lahat silang magkakasabwat na wala namang nagawa itong si Amy Marcos. At ngayon nagpapakalat pa ng kasinungalingan. Ito na. So mga kababayan, yan yung bago ko yung nabasa yung kay Inday, sabi ko dyan, mag-post ako ng mag-ingat sa fake news. Ito yung dokumento. Okay, na tinanong ko, ano ba? Sabi ko, totoo bang nakalaya si PRRD? O may mga lumalabas kasi, may mga nagtatanong sa akin. Yung ano na yan, documents na yan, okay, ito ay si Kaufman. Okay, yung Julul na yan, okay, ang nag-file sa ICC. Ngayon mga kababayan, anong ibig sabihin ng dokumento na yan? Ayan. Ang dokumento na yan, mga kababayan, here. Ang nilalaman yan, hindi ginrant. Okay, basahin natin in Tagalog. Okay, sabi ng dokumento, ngayong araw, 26, kahapon yan 27 na pala kasi madaling araw na. Inilabas ng ICC ang isang dokumento na nakasaad ng pahayag ng defense team ni PRRD. Ayon dito, wala pang final decision ang mga hukom o judge ng ICC kung makakalaya si PRRD, pansamantala or hindi. Kaya malinaw po sa dokumentong yan na kumakalat, hindi pa po makakalaya si dating Pangulong Duterte. Nilinaw ng kanyang abogadong si Julul na Kaufman na handa ang defense team. Tayo yon, si PRRD, ang defendant, na sang-ayon o sumang-ayon sa anumang kondisyon ng ICC para sa tinatawag na, naririnig natin, interim release o pansamantalang paglaya habang dinidinig ang kaso. Which is hindi nga madinig-dinig ang kaso dahil dapat may confirmation of charges tayo noong 23, hindi natuloy dahil hindi nakaya ni PRRD. Now, sabi pa dyan sa dokumento, may isang third country na pumayag na i-host si PRRD sakaling palayain siya, which binanggit ni Inday Sara yan. Samantala, ang gobyerno ng Bangag Marcos administration o Marcos Jr. ay nagsasabi rin na wala daw silang tutol at tatanggapin nila ang anumang desisyon ng ICC. Yan ang sinalagay ni Kaufman dyan kasi based yan sa pronouncement ni Castro. And sabi ko dyan mga palangga, malinaw po na ang dokumentong ito ay hindi pa desisyon na palayain o temporarily mag-grant ang interim release ni PRRD. Isa lamang itong abiso o pahibalo sa Ilonggo na nakahanda ang defense team ni PRRD na makipag-cooperate at sumunod whatever condition ng ICC. Ang final decision ay nasa kamay pa rin ng judge at ng ICC. Kaya nga sabi ko dyan, ganun pa man, ipagdasal natin na i-grant ng ICC judge ang interim release. So ngayon mga palangga, ang mga putang inang mga alpot na gusto nilang mauna sa balita, Yan po mga tambay, nilinaw po ni Maharlika dahil meron po siya mga dokumento na binasa sa atin at malinaw po na hindi pa po nagagrant ang interim release o pansamantalang kalayaan po ng ating dating Pangulong Duterte. Yan naman po ang lagi po natin dasal, ang kanya pong mabilisang paglaya. Kaya lang po, nagpapakalat na po ng fake news. Yung sinasabi po na ni Maharlika, ito pong mga grupo po na
Sinasabi pong ito po ay nasa grupo daw po ni Senadora Amy Marcos. Mga doble kara daw po ito, mga kababayan, na gusto pong mauna sa balita at syempre po at nagpapakalat po ng fake news. Ang katotohanan po mga tambay ay natagpuan po at sinisikreto po ito sa mga Pilipino at sinisikreto rin po ito sa mga pamilya Duterte na ang ating dating Pangulong Duterte ay natagpuan po sa sahig mga tambay. Natagpuan po siyang walang malay. At ito po siguro ito po yung totoo. Hindi po ito fake news. Ang fake news po ay yung pong na-granted na po yung paglaya po niya o yung pasamantalang paglaya. Interim release. Fake news po yun. Ayon po kay Maharlika. At syempre ganun din po dun sa binasa po ni Maharlika na ulat po o sinasa website po ng Attorney Kapman na tinatawag niya po itong isa rin pong trader si Attorney Kapman, mga tambay. Kaya po ito nakakalungkot lang po, no? Yung sinasabi pong human rights na sinasabi nila na wala naman pong napapatunayang pangkasalanan ng ating dating Pangulong Duterte. Pero mismo siyang wala pang conviction. Ayon na rin po mismo sa Vice President. Pero siya po ngayon ang ayaw bigyan ng human rights. Pati po yung hinihiling ng pamilya na personal nurse na makapagtitingin 24 oras sa kanya ay hindi po binibigay ng ICC. At siyempre po yung mga simple na lang, yung simple na lang problema ng ating dating Pangulong Duterte, yung sa kanyang kuko, hindi ba? Yung in-drone niya sa kuko, I think kuko yun, o sa kanyang daliri, ay hindi po nabibigyan ng solusyon. Hindi po ba? At isa pa, yung tao na pinapunta ron, mga kabayan, di ba? Ng embahada ng Pilipinas, diyan po sa Netherlands, ay isa rin po natin na kinu-question yan. At syempre, kinu-question po ng Vice President yan. Bakit po hindi nila pinaalam at sekreto na meron pong bumisita ron na galing po yan sa gobyerno, na ang gobyerno mismo nagpakidnap sa ating dating Pangulong Duterte dahil sa sabwatang ginawa nila. Tapos ngayon, hindi nga natin malaman kung ano ang sinaksak nila o may sinaksak man sila at bigla na lang hindi natin alam. Ayon nga mismo kay Maharlika na yun ang naging dahilan. Kaya siya natagpuan walang malay doon sa kanyang detention, mga kababayan. At napakarami pong paglabag sa karapatang pantao ni dating Pangulong Duterte. Samantalang siya ay wala pang napapatunayan na siya po ay nagkasala kahit po sa ating bansa. Wala po siyang kasalanan at wala naman pong nililitis sa ating bansa si dating Pangulong Duterte. Kaya po napakatindi po ng ginawa rito. At alam naman po natin na nahandun po ang grupo ni Trillanes sa ICC, nasa Dahid. Ito po ba'y nakakataon lang, mga kabayan? Dahil alam naman po natin na gusto po nilang, gusto na po sa puso nila na ang dating Pangulong Duterte matsugi. Hindi po ba? Yan ang gustong-gusto nila mangyari. Kaya nga pinatapo nila yan. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po ang nangyari po sa ating dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo mismo po itong ICC na ang nanggigipit sa kanya, mga kababayan. At mukha po yatang meron pong nangyayaring sabwatan mula po sa ating gobyerno at mismo rito sa ICC. Mukha po yatang malalim na sabwatan umano ang nangyayari po. Mukha po yata talagang ginagamitan po ng pera at buwis ng taong bayan ang gobyerno po ng Pilipinas. Gamit pa ang pera natin, mga kabayan, para lang po dito sa panggigipit at pagpapabagsak sa mga Duterte. Nakakalungkot, mga kababayan. At yan po, mga kababayan, na nakakalungkot na balita. Sana po ay malagpasan po ito ng pamilya Duterte, lalo-lalo po ng ating dating Pangulong Duterte, yung mga nangyayari po sa kanya. Alam naman po natin na talagang marami po siyang karamdaman, sakit, at syempre po nandiyan pa po yung katandaan at nakakalimot na rin po siya, di po ba? Kaya nga hindi po natuloy yung kanyang pagdalo doon sa kanya pong sinasabing unang kailangan niyang depensahan yung kung ano man yung isasampa sa kanya, di po ba? At ang nakakalungkot lang po, mga kabayan, yung isang dating Pangulong Duterte, hindi mo man lang bigyan ng special treatment man lang kahit sa kanyang kalusugan. Di ba? Dating Pangulo, wala pang kasalanan, wala pang conviction, pero wala kang binibigay na special man lang dahil yung
yung gusto man lang yung kalusugan man lang ay mapangalagaan. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po ang nangyayari. Ito po ay kagalit-galit po ito sa ating gobyerno. Lalong-lalo po dito po sa mga nagpakidnap sa buwatan. Ngayon yung nagpakidnap mo sa dating Pangulong Duterte, sila po ang nagkakaproblema ngayon. Hindi po ba? Sasabihin ba natin matitino ang nakaupo ngayon? Sila po ngayon. Pinakikita po sa atin ang ginagawa nila sa ating bansa. Korupsyon. Isang damukan na korupsyon. Pamumulitika. At isang damukan na paglabag. Paglabag sa batas ang ginagawa nila. Hindi po ba? Talagang grabe po ang ginagawa po nila sa atin, sa ating bansa, sa ating kaperahan, at lalong-lalo po sa pamilya Duterte. Mga kababayan, manatili po tayo mga tambay, huwag po tayong susuko. At ang ating dasal po ay pagpatuloy po natin. Sa ngayon po, ang tangi po magagawa natin dahil mismo po ang ating Vice President at ang kanyang legal team ay wala pong magawa sa ginagawa po ng ICC sa dating Pangulong Duterte. Wala pong magawa pa ang ating Vice President dahil po nasa ICC po lahat ngayon ang desisyon, mga kababayan. At syempre, alam naman po natin, lahat yata ng kilos ng ICC ay kailangan po ang susundin nila yung nagbabayad yata sa kanila umano na gusto po talagang gipitin at hanggat maaari ay tsugiin na yata ang dating Pangulong Duterte. Wag naman po silang magtagumpay, mga kababayan. Wag naman po magtagumpay itong napakasasamang tao na ito. Itong mga nagpakademonyo ng Pilipino na ito. At talagang nagsabuatan. Sabuatan pati makakaliwa. Andiyan sila Trillanes, sila Dilima. At ang gobyerno, meron pang First Lady. Hindi po ba? At ang presidente na imi-issue ng pulburon. At syempre ang kanyang mga gabinete, mga kabayan. Talagang nagsabuatan po sila. Kaya po ayon po kay Maharlika, ay malinaw po na nagpapakalat po sila ng fake news, mga kababayan. Ito pong grupo na baliktarin, mga manggagamit, sinasabi pong grupo po ito ng sumusuporta sa Senadora Amy Marcos. Gusto pong makauna sa balita. Ang importante po mga tambay, yung ibabalita mo ay hindi fake news, makatotohanan. Hindi po ba? At alam naman po natin, pare-parehas natin gustong makalaya kahit po sa pansamantala para po sa kanyang kalusugan. Hindi naman po yung kalayaan ng hiling po natin sa ngayon dahil siya po ay may karamdaman na. 80 years old, humihina na, nakakalimot na, nagkakaroon ng Alzheimer na nga. Hindi po ba? Yun na nga lang ang ating hiling na hiling sa ICC. Kahit po ito madala man lang, di ba? Maalagaan ng personal niyang doktor. Hindi po ba? At maalagaan ng mga personal niyang nurses. Di po ba? At talagang matutukan din po ang kanyang kalusugan. Lalo-lalo siyempre sa mga pagkain na limitado lang po. At hindi naman po pamilyar ang ating dating Pangulong Duterte sa mga pagkain banyaga. Katulad po dyan sa Netherlands. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po ang ginagawa po nilang panggigipit. At ito naman po mga tambay, ito naman po ginagawa nila ay may balik naman po sa kanila ito. Yung ginagawa nilang kasamaan sa dating Pangulong Duterte, ay yan naman po ay babalik naman po sa kanila yan. Kaya nga lang po, ito pong mga tao na ito ay nagpakasama na, mga wala ng puso at budhi. At talagang nagpakahudas at nagpakademonyo na po ito, umano, mga kababayan. Lalong-lalo po ang pamahalaan natin na may sarili tayong judicial, may sarili tayong soberenya, pero ayaw mong litisin ang dating Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. Wala man lang kayong isinampang kaso dyan. Pinadukot nyo at talagang grabing panggigipit ang ginawa ninyo. May araw din naman kayo. Panahon yan. Yung panahon nyo ay lilipas yan. Kamukha ng panahon ng tatay mo, lumipas. Hindi pang matagalan yan, President Marcos at ang iyong mga kaalyado. Lalong-lalo na pag may nangyari pang masama sa dating Pangulong Duterte. Mahirap na magsalita. Wag naman sana may mangyaring masama sa dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, hindi ka forever dyan, Mr. President. Ang dapat ginagawa ng Pangulo ay kabutihan sa Pilipinas. Hindi kasamaan. Hindi magtanim ng galit. Hindi po ba? Hindi mamulitika.
Hindi yan ang iyong sinumpaan sa aming mga Pilipino. Na mamulitika ka, personalin mo ang kalaban mo sa politika, pabagsakin mo. Yan ba? Yan ba ang sinumpaan mong tungkulin sa mga Pilipino? Hindi po ba, mga kabayan? Kaya diyan mo makikita ang isang leader kung siya'y mabuti o masama na leader, mga kababayan. Maraming salamat po, mga tambay, at patuloy po tayong magdasal. Patuloy po tayong magdasal, mga kababayan, na ang ating dating Pangulong Duterte ay wala pong mangyari po sa kanya na anuman at malagpasan niya po ang kanya pong dalahin, lalong-lalo po ang kanyang karamdaman ay maibsan po at pagalingin po sana siya ng ating mahal na Panginoon. Pagalingin po sana ang ating dating Pangulong Duterte sa kanyang karamdaman at sa kanya pong paghihirap at sa kanya po siyempre po sa kanya pong pagiging stress ay hipuin po sana ang kanyang kaisipan at manatili po sana kalmado at maayos ang kondisyon ng ating dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, sama po natin sa maraming dasal. Thank you po, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Yan po muna at isama po natin sa maraming dasal ang ating dating Pangulong Duterte. At ito daw po ay fake news. Hindi pa po naaprobahan ang interim release ng dating Pangulong Duterte. Paalam po muna, mga kababayan. Dasal-dasal po tayo para po sa ating dating Pangulong Duterte. Ipagdasal po natin na siya po ay maingatan at maging maayos po lahat, lalong-lalo po ang kanyang kondisyon. At madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan, mga kababayan. May araw din po sila ang lahat ng gumagawa nito na kasamaan sa pamilya Duterte. Maraming salamat po, mga tambay. Ingat po tayo at magdasal. Paalam po muna. Bye-bye. Nakakalungkot.